Hello guys, welcome to my vlog, no? Shout out sa lahat ng referee worldwide, no? Nationwide. So pag-aralan natin ang episode natin ngayon, what is the difference between 14 and 24 second shot clock. Unahin natin kung paano to nagiging violation sa isang team. So unahin natin yung 14 guys. So sa 14 seconds, for example, doon pa lang sa opening toss ng crew chief, kapag ka nagkaroon siya ng tinatawag natin na early tap, at yung pipito dapat yan yung umpire 1 kung 3 man tayo. Kung nakatulog yung umpire 1, umpire 2 pwede rin, no? So early tap, pick, ito yung umpire 1. So early tap for example ang team A sa left side. So bola na ng B. So ang inbound natin sa front court ng B. So kung merong nagalaw na oras, tumakbo, babalik natin siya sa 10 minutes. Then ang shot clock magiging 14. Yun po yung first possession ng Team B. So yan po, ano pa po, ginagamit pa yan dun sa timeout, after timeout ng, for example, successful yung tira ng A1, 2 minutes less, nagkaroon ng timeout ang B, so meron pa tayong natitirang oras, 1 minute, for example, so optional siya, pwede siyang inbound ng B doon sa backcourt, with 24 yung gagamitin doon. Kapag front court yung kanilang pinili, 14 seconds tayo mga kapitos. So yun yung gamit ng 14. Ano pa? Ano naman doon sa 24? Sa 24, balik din ulit tayo doon sa opening toss ng crew chief. So legally tap. So nakuha naman siya ng A1. So kapag sack doon sa dribble, doon lang mag-i-start yung shot clock tsaka oras. Sabay po yan. So, 24 seconds po ang ating ilalagay dyan, no? So, kapag naman po sila, pwede rin pong gamitin ng 24. For example, after a shot of A1, 2 minutes less, bola ng Team B. So, optional siya. Kapag nilabas nila sa backcourt, 24 seconds mga kapitos ang pwedeng gamitin. Okay, after timeout po yan, no? Tapos, kapag pinili naman po nila ang front court, 14 seconds naman po. So, yan po yung gamit po ng 14 tsaka 24. Pwede rin po yan mangyari na i-reset sa 24 kapag nagkaroon po ng mga violation. Like for example, team A ang bola, A1 dribbler, so biglang pinasa ng A1, intentional na sinipa ng B2. So, ang shot clock na nakalagay dun sa ating shot clock ay below 14. For example, 8. Intentionally kick ng depensa, so marereset po siya sa 14. Yan po yung mga gamit pa na pwede natin gamitin yung 14 seconds, no? How if naman kapag nasa front court na tayo ng A1 ng dribbler, pinasa niya sa B, so intentionally kick, ang oras po ng bago niya masipa ay 19. So ang hindi po natin i-reset ng 14 at is lang po yung retain lang po yung 19 seconds kasi nasa front court po tayo. How if doon naman po siya nangyari sa backcourt? So A1 po pala, patawid pa lang yung bola, yung A1 doon sa kanyang front court, sinipa siya ng B2. So ang shot clock po natin doon ay mga 20. So ibabalik po natin siya sa 24. Okay? Yun po yung mga gamit natin kapag may mga violation ng illegally kick. Okay guys, I hope may nakuha po kayo dun sa 14 seconds natin tsaka 24. Paano po siya gamitin inside the court during the game. Okay, thank you very much mga kapitos and be safe always. God bless you all. Bye-bye.